Hi guys, good morning. I really cannot help myself but to give comment na dito sa content na to na may nag-forward sa akin. Kasi these are the examples, no? Kung bakit patuloy na nasa limelight, nasa headlines si Rodrigo Roa Duterte. These supporters, itong mga ginagawa nila, ito yung nagpapadiin kay Rodrigo Duterte. 'Di ba? Hindi lamang ang mga anak niya ang pinaggagawa ni Sara Duterte, yung mga jailbreak, yung pagpapakalap na kinidnap, illegally abducted. These are the examples na mas nagpapatrigger at mas nagpapakomplicate sa sitwasyon ni Duterte. Why? Dahil abogada naman dapat si Sara Duterte. Abogada din si Vic Rodriguez. Abogado din si Bundok. Abogado din si Harry Roque. As a matter of fact, commissioned siya na makipag-coordinate, pwedeng humawak ng kaso sa ICC. Pero bakit hindi nila ma-distinguish? Even si Panelo, even si Trixie Cruz Angeles, these are all lawyers na patuloy na inuuto itong kanilang mga supporters that Duterte was illegally abducted sa Pilipinas. Nakinidnap sa Pilipinas. Hindi ba ninyo talaga kayang pagsabihan yung mga supporters ninyo at ma-explain kung ano ang elemento ng kidnapping? Yung illegally abducted para masabing tama yung pinagkukukuda nyo. At paulit-ulit pa rin kayong nagsasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mas magaling pa ba kayo sa Supreme Court? Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi under Cayetano versus Pangilinan na kaso na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kung sino man sa inyo dyan supporters na patuloy umahawak dyan sa Article 59 na dapat idaan sa local court bago dalhin sa ICC, bakit hindi nyo tanungin at hindi kayo matulog sa harapan ng Supreme Court para ma-explain sa inyo in toto, thoroughly, kung ano ang ibig sabihin, kung ano yung jurisprudence ng Cayetano versus Pangilinan, na kung bakit hindi na magamit yung Article 59. And as a matter of fact, ni-reject na nga ng ICC. At kung sinasabi na nandyan sa kanila ang si Digong na hindi sakto ang pagkuha at may mikos-mikos si BBM sa parte ng ICC, wala silang pakialam kung ano man, paano nadala sa kanila si Duterte, Malicaptos Benedictentus. Wala silang pakialam. Yun yung doktrina na pwedeng isagot sa iyo ng ICC. At ang kasunod, 'di ba? Nandiyan na nagpalabas na ang ICC kung bakit nasa kanila si Duterte at kung bakit may jurisdiction pa sila. Despite dito sa ginigiit nila na hindi na tayo member. Hindi nyo ba din kaya ipaintindi dyan sa supporter ninyo yung Article 127 ng Rome Statute, Paragraph 2, na meron pa rin tayong residual obligation despite na hindi na tayo member. Dahil yung isinampa sa kanyang aligasyon ay nangyari bago tayo kumalas bilang member ng ICC.
Naiintindihan naman siguro ninyo yan, mga abogado kayo, para ipaintindi nyo na dito sa mga supporter nyong bompikat. At para sabihin ninyo na minikos-mikos ni BBM, maaari din kasing balikan ni Sara Duterte na isang traidor. Oo, ang administrasyon dahil maliwanag na nakasaad sa ating saligang batas na we adhere to international law. Treaty ang Rome Statute na meron pang bisa sa atin. Oo, dahil member pa nga tayo. 'Di ba? Ang dami-dami nyo ng kuda. Kung hindi susundin yan ni BBM, edi maliwanag siya na hindi niya sinunod ang konstitusyon, hindi niya sinunod ang Republic Act 9851 na batas natin na nagmamandato sa kanya na kung ang local mo, ang iyong citizen, ay merong asuntong kakaharapin outside the Philippine court, kailangan mo siyang isurrender. Dahil yun yung mandato ng batas. So kung hindi mo susundin bilang presidente ka, anong mangyayari sa'yo? Kung may lalabagin ka sa saligang batas, edi subject ka for impeachment. That because impeachable offense yan. Maaaring ma-impeach si BBM. At ipagpalagay na lang natin, kahit hindi si BBM nakikialam, ang nangyari kay Duterte ay voluntary surrender. Dahil kahit sa Quadcom pa lamang, sinasabi ni Digong, willing naman siya. Kung may magbibigay nga siya ng pamasahe, pupunta siya ng kusa sa Hague at pagsisisipain niya. At kung may pupunta man ditong ICC, napupuntahan siya at susunduin, pagsisisipain niya. Bakit hindi siya nanlaban kung kinikidnap siya? Sasabihin ninyong may marami ang nakalagay sa nakasapaligid sa kanya. Di ba nga paano naging sakalamdigong nyo? Sino ba ang kinikidnap na may kasamang aid? Sasabihin nyo na naman, walang warrant of arrest, walang balidong warrant. Di sana nanlaban ang digong nyo, kagaya nyo pinagpagawa niya sa mga biktima ng AJK na sinasabi ninyo, encourage them to fight and kill them. Di ba? Kung di ba naman kayo mga isa't kalahating tonto, yang ginagawa nyo dyan sa Hague na kahit nagkakalat kayo dyan, nagpapahiya kayo, hindi lang sa pagiging DDS supporter nyo, dahil dala-dala nyo ang dugong Pilipino na magulo kayo dyan, nadadamay pa kami. My God! Utang naman na loob. Magtigil na kayo, maglubay na kayo. Yan ang lalong ikakakapahamak ng digong nyo. Kakatok-katok kayo sa interim release. Kakatok-katok kayo ng asylum. He was not politically persecuted dito. Diba? Batas ang humahabol kay Digong sa kagagawan niya. These are the consequences na dapat niyang kaharapin. Na mismo si Duterte willing siyang humarap. Kayo lang naman mga supporter. Ang nagpapagulo. Tignan na nakapag-ihit kayo ng bubunan, mga pis.